Magandang gabi mga tito, mga tita. For tonight's video, may bibilin lang tayo banda sa malapit lang sa Philippine Arena. So, naka-t-shirt dun tayo kasi katatapos lang ng ulan. Pero may dala akong kapote just in case. Ang kinakatakot ko lang ay yung policy about sa vest na sinasabi nila na kailangan naka-vest ka na. So, hindi ko pa alam kung effective na yun sa amin. Kung sakali magkakapote na lang din ako kasi yung kapote ko naman is neon green, no? Kitang kita, parang best na rin siya. Kaya naman yung purpose nila eh. At ito, so the purpose ng video na to ay para i-test natin, no? Yung low light settings ng DJI Action 4 at kumuha ako ng idea online or sa YouTube sa ibang motovlogger about kung anong magandang settings, So currently we are running 4K 30 fps lang since gabi naman, and then ano ba yan? Nakalimutan ko. It's yung shutter natin ay naka 1 of 100 ba yun? O 1/100, hindi ko alam yung term ng mga photographer, videographer sa shutter speed, no? 1/100 yata yun. And then yung ating ISO ay set to 100 to 3200. So ilalagay ko na lang siya dyan sa screen, no? Lalakayan na lang natin para makita nyo. Tingnan ko lang kung effective ba yung ganong klaseng settings sa Action 4 lalo sa gabi, para at least, di ba, makapag-custom tayo ng panggabing shots at maliwanag na shots, mga ganyan. So, idagdag ko lang, D-Log is turned on. So, para mas makapture daw yung kulay, tsaka para mas maganda yung color grading natin, no? So, tingnan natin. Other suggest na yung gain ng mic, especially DJI Mic 2, is set sa -12, but hindi yata obra sa akin yung -12 kasi mahina lang, napakahina lang po ng boses ko. Pag ni -12 ko yung mic, baka wala na masagap sa boses ko. Ito po ay naka-zero gain. Soft spoken kasi tayo, depende po kasi kung gaano kayo kalakas magsalita, Kung yung voice nyo medyo may kalakasan kahit na normal na salita lang, then you need to reduce negative yung gain para hindi sumabog yung tunog nung mic nyo. Pero kung katulad ko po siguro kayo na mahina lang naman yung pagsasalita, I think having a zero, leaving it on zero or iwanan mo lang siya sa zero, feeling ko okay na kung kalmado ka lang naman lagi magsalita. May mga rider na mahilig mag-raise ng voice or talaga malakas lang talaga yung boses sila. Sila kailangan na lang bawasan yung gain. At ito, testing natin, nandito tayo sa mga madidilim na part ng Santa Maria. At samantalayan ko lang din pagkakataon na pumunta ng Bukawi at mamili ng pagkain doon. Mabagal na tayo kasi umulan medyo maraming basa. Ayaw naman natin magkaroon ng problema sa daan. So gamit natin ngayon yung Aerox natin. Hindi muna tayo big bike kasi napakalapit lang at baka uminom lang ng gasolina. At maliban dun ay madudumihan na sobra. Kakalinis ko lang dun sa big bike natin. So puntahan natin yung Central Plaza Park, food park ng Bukawi. Pakita ko sa inyo. Pero hindi ko na kayo tutur dun sa loob. Bibilin lang ako. Maraming kainan doon. Affordable, sakto lang. Honestly, hindi masyadong affordable na parang pangmasa talaga. May mga mamahaling binibenta doon. Sakto lang. Na-miss ko lang yung siomai doon. Kaharap tayo ng sisig. Baka may sisig na okay doon. Yan, malamig. Ito yung voice pagka sarado yung visor. Kaso dahil nga malamig ay nagfa-fog tayo, so
Huwag na muna nating isara. Mamaya na siguro pag medyo maraming tumatalsik. Pero eto, feeling ko naman maririnig nyo pa rin ako kahit na naka-open yung helmet, ano. Hindi ako ma-overtake kasi yung mga white lines na yan, madulas talaga yan. Madulas talaga sa gulong niya, lalo stuck pa yung gulong nito. Yan o, makikita nyo naman, 1.5 lang yung odo niyan. Dito masyado nagagamit. At kaya talaga hindi pa masyadong nakakaskas yung gulong nito. So next target ko dito, ipa-change oil muna, then palitan tong mga side mirrors kasi nga yan, nakita ko na nakaraan, nagagasgas talaga siya kakalagay ko ng susi. So I need to find a way na makapagtago ng susi na hindi sinasabit dyan. But yun, dito medyo tuyo na yung kalsada at least, pero takot pa rin ako mag-overtake kasi mahirap na. Nakabibili lang tayo ng siomai, tayo yung mag-siomai. Yan. Tsaka honestly hindi ko kabisado yung power ng Aerox kasi hindi ko naman siya masyadong gamit na gamit. Dito ko lang siya ginagamit. Madalang ko lang siya gamitin dati sa office. So hindi ko kabisado yung power niya, unlike nung big bike natin, kabisado ko na yung power kung kailan niya kakayanin mag-overtake. So ito hindi masyado. Minsan nabibitin talaga ako sa power ng Aerox. Siyempre, kino-compare natin siya sa big bike. So medyo malayong comparison yan, no? Kaya pinapauna ko lang yung ibang gusto mag-overtake. Wala namang kaso sa akin yan. So dito tayo. Ito madilim. So malalaman natin kamusta yung low light. So I think kailangan ko mag-add ng color grading, no? Dahil nagdilag tayo, baka mag-color grade tayo. Sa mga nagtatanong, ang editor software ko po ay DaVinci Resolve. Doon po ako nasanay mag-edit sa DaVinci Resolve. At yun ang gamit-gamit ko since then. Though hindi naman ako talaga ganun kagaling, no? Alam ko lang yung basics ng pag-edit sa DaVinci Resolve. At pwede na yun. Ang mostly naman ang gusto kong ibigay na content is mga raw content talaga. Yung mga nangyayari sa daan while you're doing motorcycle. Ano ba yung mga nilalagay natin sa motor, yung mga ganyan. So hindi naman natin kailangan super maging galing siguro sa pag-i-edit. But we will improve. We will try to improve. Para naman yun, may mga paglagay-lagay ng konting effects. But yeah, as far as raw as possible, yun yung gusto ko ibigay sa inyo. Nilalagyan lang natin ng konting color grading para hindi naman masyado matamlay. Pero kung maganda yung panahon, hindi ko na nilalagyan ng color grading para kung ano yung nakikita ko, yun din yung nakikita nyo. Especially sa mga mahilig, may mga ganun siguro talagang tao na mahilig magmotor, pero pag iniisip na yung biyahe ng malayo parang umaayaw na, so nanonood na lang sila sa YouTube. Sara natin, visor natin, medyo mahangin dito. So dito guys, mga gumuguhit ang mga nagmumotor dito, ingat kayo, may hilig sila mangguhit dito.
So ingat-ingat lang para hindi madulas. Kasi yung part na yan, sobrang dulas niyan. Sigurado na ako dyan kasi puro putik dyan eh, sa dulo na yan. So feeling ko yung motor natin mamaya puro putik na rin. Kahit kakalinis ko lang, bubusan ko na lang siguro siya mamaya para di dumigad yung putik. Anyways, ang lamig ano, kalabasa galing sa ulan. Ito madilim na part. So dito rin bumabakbak madalas yung iba sa part na to. Uy, nanginginig yung manibela natin. Nakakatakot bumangking. Dadulas. Takot ako. Kasi, guys, napagtanto ko na meron talagang magagaling magmotor. Promise. Lalo sa public road. Sila yung sobrang gagaling sumingit, siwas yung motor nila. Nabibilib din naman ako sa kanila. At the same time, ako-concern din ako kasi safety nyo ng mga nagmamotor na yun. Tsaka safety din na sa paligid natin na tama-tama lang magmaneho. So, nabibilib din talaga ako sa mga ganoon. Talagang napapawaw din ako ang gagaling nila. Lalo pag nakasabi mo sila sa EDSA. Doon ko talaga napagdatanto na mahilig lang ako magmotor. Pero hindi ako magaling magmotor. Mahilig lang. Pero hindi magaling. Magkaiba yun. Yung mga magagaling magmotor talagang biyasa na sila sa pagsingit-singit nila, pagwasiwas ng motor nila. Yun talaga yung mga magagaling magmotor. Tayo mahilig lang. Nagmamotor lang tayo. Kung kaya motorin, mumotorin natin. Yun. Iba rin yung masipag magmotor. Pero na may mga taong wala naman choice, hindi talaga magmotor. Pero tayo ay mahilig lang. Nakahilig lang natin yung motor. So guys, dito sa Bukawi, no? Food park, malapit lang food park dito. Ito na yung city hall nila. And then few meters dan dyan na yung tinatawag nilang Plaza Central. Ayan o, simula din yung mga kainan, no? Doon tayo banda sa dulo mag-u-turn kasi yung bilihan ng siomai at sisigay nasa dulo. Kaya I'm hoping na maganda yung capture natin, no? Mamaya pa uwi mag-shut up na lang ako. Tingnan nyo na lang kung okay ba yung kuha or hindi. So yan, U-turn lang tayo dito. So make sure lang na clear din dito sa babagsakan mo. At nandito na tayo. Yan taas. Teka ba sa? Yan. Ayun mga tito, tayo ay uwi na. Unfortunately, ang daming sarado. Pati yung siomai na gusto natin bilhin ay sarado. Pati yung bilihan ng sisig ay sarado. So in short, hindi naman sayang yung punta kasi tinesting naman natin tong camera. Puro lugo kasi dito, hindi naman ayoko naman ng lugo. To Topsy. So eto, heading back home, pauwi na.
So, doon na lang tayo mamili sa atin sa may Santa Maria. Guys, baka bukas pa yung Master Siomai. Or magsisig na lang. So hindi naman ako magsasalita up to this point. Then doon na, pagdating na lang sa amin, enjoy nyo na lang muna yung ating night ride, Michaeling short ride.
Nag-request nga pala yung aking misis ng ano avocado. So let's buy some avocado shake. So bibili tayo. Bilan natin siya para mapayagan na tayo bukas. Kaso susunod sasabihin, labas ka ng labas, ikaw lang yung bili ng bili. Pauwi na tayo mga tito, mga tita. Kung nakaabot kayo sa part na to, maraming salamat. Again, we're testing the Osmo Action 4 night setting na nakita natin sa kapwa natin motovlogger, and sana gumana siya. So this is Tito Ron Moto, at please like and subscribe. See you again on the next vlog.